Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga abad. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya akong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din po natin lahat ng mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayang kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Sa lumang tipan ay napakahalaga ng pag-aalay. Kaya nga't ang punong pari ay nag-aalay ng mga hayop sa iba't ibang mga pagkakataon, lalo na sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya nga't uso pa noon na nagkakatay sila ng mga hayop upang para sa kanila ito ay makabawas sa kanilang mga kasalanan. Ngunit gaya ng sinabi nga sa unang pagbasa, ang mga alay na ito ay hindi ganap. Kaya nga taon-taon silang nag-aalay. Kaya nga dumarating ang panahon, kahit libong mga tupa ang kakatayin, halos bumahana ng dugo sa templo para lang makapag-alay sa Diyos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ngunit ang lahat ng ito ay kulang. Kung kaya nga't sa takdang panahon, dumating si Jesus Nazareno, ang kordero ng Diyos. Lagi kong itinuturo sa inyo yung tupa sa tabernakulo upang ipaalala sa atin si Jesus Nazareno ang kordero ng Diyos. At kung papaano ang kordero, ang tupa ay inaalay, ngayon, ang pag-aalay ni Jesus sa Nazareno ay buo at ganap.
Kung yung mga alay ng hayop, kailangan miya't miya ay gawin. Ang pag-aalay ni Jesus sa Nazareno, minsan lang, sapagkat higit pa sa sapat ang kanyang pag-aalay. Kaya nga nandito tayo, kasi alam natin, ang dasal at alay ni Jesus sa Nazareno ang makararating sa Ama. Maging ang dasal ng mahal na Birhen, ni San Jose, at lahat ng mga santo, ang lahat ng ito'y dadaan pa rin kay Jesus sa Nazareno, sapagkat siya ang tunay at tanging tagapamagitan natin sa Diyos. Yan siguro ang dahilan kaya nandito tayo. Dahil alam natin, hindi tayo bibiguin, hindi tayo pababayaan ni Jesus Nazareno. Ngunit mga kapatid, ang pag-aalay ni Jesus Nazareno ay hindi tungkol sa dugo. Hindi katulad ng pag-aalay ng mga tupa, ng mga baka, ng mga hayop, na ito'y tungkol sa dugo. Ang pag-aalay ni Jesus Nazareno ay tungkol sa pagtupad sa kalooban ng Ama. Huwag natin kalilimutan mga kapatid yun. Ang nagpadalisay sa pag-aalay ni Jesus Nazareno ay ang pagsunod sa Ama. Ang pag-ibig niya sa Ama. Yung mga tupa, pag nag-alay, kakatayin lang sila. Sasaktan lang sila. Wala silang damdamin. Hindi sila nagmamahal. Hindi sila sumusunod. Pero ang pag-aalay ni Jesus Nazareno, ang talagang makapangyarihan sa kanyang pag-aalay ay ang pagsunod at pagmamahal. Kaya nga't sa Ebanghelyo, nang tinanong si Jesus Nazareno, nandyan ang mga kamag-anak mo. Anong sabi ni Jesus Nazareno? Ang tunay kong kamag-anak, ang tunay na may ugnayan sa akin ay ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito ang paalala at hamon sa ating lahat. Lahat tayo rito ngayon nag-aalay. Lahat tayo rito namamanata. Marami ritong mga deboto na nagsasakripisyo pa. Pero tandaan natin, hindi yang dugo, hindi yang sakripisyo, hindi yang sakit ang nagpapadalisay ng alay, kung hindi ang pagsunod at ang pag-ibig. Maglakad ka man ng paluhod ng 5 kilometro, 10 pabalik-balik ka dyan sa simbahan, pero kung walang pag-ibig, walang pagsunod, kulang po yung pag-aalay. Magsimba man po kayo mula kaninang alas 5 hanggang mamayang alas 6. Pero galit ang nasa puso natin, ayaw nating magpatawad, ayaw nating sumunod sa Diyos, kulang po. Wala hong pinagkaiba yon sa pag-aalay ng mga hayop lang na hindi talaga nagdudulot ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya, bato-bato po sa langit, tamaan, huwag magagalit. Kasabihin ng iba, magsisimba na lang ako sa Quiapo, iaalay ko na lang yung kalahati nung ninakaw ko, yung nakulimbat ko, nandaya ako, sige, magpapamisa na lang ako, pampalit para mapatawad ako sa kasalanan ko. Hindi po yun ang diwa ng pag-aalay. Nag-aalay tayo dahil nagmamahal tayo at sumusunod tayo. Dahil kahit madalas tayong mag-alay, pero matigas pa rin ang puso natin, hindi to yung pag-aalay ni Jesus Nazareno. Sa katunayan, hindi na nga natin kailangang lubos na mag-alay. Ang kailangan lang natin, samahan yung pag-aalay ni Jesus Nazareno. Yun na lang kailangan na. Kaya hindi na kayo pinapadala rito ng tupa, ng manok, ng baka para katayin. Hindi na ho kailangan yan. Ang kailangan natin,
sabayan natin ang pag-ibig at pagtalima ni Jesus Nazareno. Yun ang pinakatumpak na alay. Kaya't sa pagsisimba natin ngayon, opo, lahat naman po tayo rito may pagkukulang. Lahat po tayo rito may kasalanan. Kaya nga nandito tayo Kaya ialay natin ngayon kay Jesus Nazareno ang ating pagsisisi, ang ating pagbabalik loob, ang ating pag-ibig, at ang ating pagsunod upang sa gayon ang alay natin madala ni Jesus Nazareno sa puso ng ating Ama sa langit.